Migrante, talakayan ng mga napapanahong isyu na may kinalaman sa mga buhay ng mga migranteng Pilipino at pamilya. Radyo Migrant Radyo. Okay. You're very loud and very clear. Yan. Welcome back. Welcome back to Radyo Migrante, mga kababayan, mga kapatid, mga kasama sa pananampalataya. Ever. Magandang umaga po. Ay, magandang gabi. Magandang umaga sa ibang lugar. Sa US siguro maaga ngayon, ano? Have no idea. Anyway, magandang gabi po sa inyong lahat mula po dito sa South Korea. Topic natin ngayong gabi medyo mainit sa mga OFWs, ano? Lalo na sa mga kababayan natin sa naapektado, ano, ng itong tawag dito, yung Universal Healthcare Law na sa kasalukuyan medyo mainit ang debate nito, ano, sa Kongreso, at may mga bisita tayo, ano, ngayon para magandang gabi po sa inyong lahat. Oo, pag-usapan natin. Anyway, nandiyan na yung bisita natin kasi baka mamaya mawala na naman lumitaw. Baka kalahati na naman yung lumitaw sa camera. Magandang gabi po sa inyong lahat. Ako po si Chat Dimaano mula po dito sa South Korea, kasama ko. Magandang gabi po. Yan, magandang gabi po sa lahat ng taga-subaybay ng Radyo Migrante. Ako po si Edsel Villena ng Kapinsay Tama Migrante, Japan. Yan, magandang gabi sa inyo ulit, sa mga kasama dyan sa South Korea. At of course, ito sa mga kababayan natin migrante dito sa Japan at sa iba pang panig ng daigdig, lalo na sa Pilipinas, of course. Ang bisita po natin ngayong gabi ay nasa Pilipinas. At galing po siya sa Hong Kong at sa iba pang panig ng daigdig. Sabay ganun no? International siya. Yes, ako po si Roger Raimundo. Marami akong title sa kanya, promise. Baka mamaya mamali ako ng pagpapakilala sa ating bisita, kasalanan. Oo nga, doon sa natin, medyo mali po yung natin, kasi nakalagay Josephine. Binabagay daw po kasi dapat sa edad, kaya dapat Josephine. Dapat mas baka. Ang bisita po natin ngayong gabi, walang iba si Manang Josie. Kilala po namin sa ating sirkulo sa migrante bilang si Manang Josie. Siya po si Miss Josefina Pinkihan, ang kasalukuyang Deputy Secretary General ng Migrante International. Ate Josie, welcome sa Radyo Migrante. Total, nilagay ka na ni Chat dito. Sigurista si Chat kaya marami akong Deputy Secretary General ng Migrante, di ba? O tsaka AKA Miss Kurde. Miss International. So on. Marami siyang title sa akin. Sige, pakilala muna natin si Ate Josie. Ate Josie, konting bati muna at mamaya tuloy tayo sa ating magandang gabi, umaga, good day na lang para buo sa mga manonood kayo. Yan, mula sa mainit na lugar ng Pilipinas. Mainit talaga no? Mainit talaga. Ilang degrees pa ngayon dyan, Ate Josie, sa Manong Josie dyan sa Pilipinas? Ilang degrees ngayon dyan sa atin? 32. Sa Maynila. Wow. Malamig pa yun actually. Maabot sila ng 40 something Yan. Sa ating po mga tagapakinig at saka mga taga-subaybay dito sa Facebook Live tsaka sa YouTube channel ng Radyo Migrante at Migrante Korea. Sundan nyo rin po kami sa Spotify. Just type Radyo Migrante. May Spotify na po kami para kunwari habang may ginagawa kayo, naghuhugas ng pinggan or nakatingin sa crush nyo, etc. At least nakikinig kayo sa aming mga boses, di ba? Habang nakikita nyo dumadaan yung crush nyo sa tapat ng bahay nyo, habang nakatingin kayo sa kanya, ganito pala yung nangyayari sa PhilHealth, walang hiya yung mga yan, So, at least nasa isip nyo, di ba? Tapos narinig ka nung mura ako nun. At least meron ka sa tenga mo ka nakikinig ka sa Spotify. Wow, sabi nila. Ang ganda naman ng boses ng taga-Japan. Ang kaibahan niyan tsaka kagandahan kumpara sa Facebook tsaka sa YouTube. Ito kasi kahit naka-close ang browser mo, ang phone mo, kung naka-on ang Spotify, ay mapapakinggan niyo pa rin po. Mapapakinggan niyo po ang kagandahan ng lalaking boses namin. Oo, sabi niya, sino ba yung taga-Japan na yun? Ang ganda ng boses. Sabi niya, I love your background
Manay, maganda yung background nyo. I love it. Sana meron din kaming ganyan dito. Yung mga picture ni RD lalagay ko sa likod. Yun po, sa lahat ng viewers natin, kung meron po kayong katanungan o gustong linawin habang andito si Manang Josie, pwede nyo pong i-type dyan sa chat box natin. Correct. Sige po, Manang Josie, tuloy tayo, no? Total, napag-usapan naman yung bali ngayong gabi, yun nga, pag-uusapan natin, actually, ang title nga ng ating program ngayong gabi, panahon na ba upang buwagin itong Universal Healthcare Law na ipinatupad o isinabatas noong panahon ni Duterte, dating Pangulong Duterte. Of course, ang Universal Healthcare Law na ito, mas tinatawag na RA 11223. In short, parang wina 123 talaga tayo nito. Pinirmahan ito noong February 2019, no panahon ni Duterte. Kasagsagan din ito ng isabihin paparating ang COVID-19, of course. At ang sabi nga, pangako dito ng batas na ito, di umano, ay upang mas gawing accessible at equitable. Yun ang dito kasi equitable ang healthcare system para sa lahat ng Pilipino. Ang una nating katanungan diyan, syempre, nangyari nga ba yan? So yan po ang ating aalamin kasama si Manang Josie. At yan nga, noong nakaraang linggo ay dumalo ang Migrante International sa isang pulong ng komite, sa Committee on Health sa Department sa Kongreso. At kasama po ang Makabayan Black, iba pang mga party list, at kasama din ang Migrante International sa mga parang sa mga resource persons ng pagpupulong na ito. Nandun po si Manang Josie at first hand po, makakapag-marites tayo mula sa kanya maya-maya. Yari. O, sige. Yun po, no? Siyempre, bago tayo tumungo doon sa ating main topic, no? Siyempre, marami pong nangyari sa PhilHealth, no? Andiyan po yung korupsyon ng pondo, yung pagmanipula nung panahon ng pandemic, tsaka po yung mainit-init na paglagay ng pondo ng PhilHealth sa Maharlika investment scam, no? Na inano na po yan ngayon, no? Okay, dugsungan ko yung sinabi ni ni Ka Edsel, na ito kasi yung niluwal ng problema niluwal ito ng problema ng privatisasyon ng health, yung too much privatization ng health, na nagluwal nga noong pagtataas ng premium, tapos ngayon nga ito na yung pinaglalaban natin, yung mandatory collection sa mga OFWs. Siguro kung binasa nyo yung migrante statement na lumabas noong March 18, May 18, halos na-sum up dun yung usapin. At ang pinakamatingkad kasi dito, ang pinaghuhugutan halos lahat yan, yung privatization ng halos lahat ng sektor ng lipunan na na-discuss natin last week yun, di ba? Yung privatization ng mga sektor ng lipunan na supposedly ay magluluwal ng magandang resulta, pagmura ng presyo ng bilihin, etc., ultimong kuryente, etc. Hindi yan nangyari. At particular nga, pinag-uusapan natin ngayon itong usapin ng health, na ultimo yung mga OFWs nga na nakakatulong sa pag-angat ng ekonomiya ay gusto pang hut-hutan. Ang titigas ng karakas nyo. Talaga naman. Anyway, bago tayo magpatuloy mga kasama, batiin muna natin yung mga viewers natin. Batiin muna natin yung may mga birthday. Ayan, nakikita po niyo si chat. Ayan si Mirna Hoson. I love your family name. Tsaka si Lia Gatchalian, tsaka si Marina De Vera. Sila, I think, puro sila taga Hong Kong if I'm not mistaken. Magandang gabi. Hong Kong. Magandang gabi sa inyo, mga taga dito kapatid. Sa Japan yan, si Mirna Hoson. Si Mirna, taga Japan. Hi, Mirna. Batiin mo sa wikang Hapon. Yan ang problema. Ajinomoto lang ako Hanggang Ajinomoto, Toyota, Honda, ganon.
Batiin din natin si Pwede, pasado na Arnie. Daos ng kanyang kaarawan. Oy, maligayang happy pagtanda. Oo. Maligayang pagtanda. Yun. Malapit na ako sa mga edad nyo ngayon. Oy, belated happy birthday nga pala sa mga may birthday. Salamat. O sa Sa mga lahat na may birthday, ka-birthday happy ko, birthday. sa mga birthday ngayon, happy birthday po sa Oo. inyo. Ano? Annabel, magandang gabi rin. Agad-agad gigil si Annabel. Unang pasok pa lang. No to Gabi. PhilHealth Premium Hike. Protection, hindi collection. Galit! Sige, yun na nga. No? Tanungin muna Sige, natin si Edsel. Manang Josie. No? Manang Fire away. Josie, ano ba po yung stand ng Migrante International regarding po dito sa ano ba po yung sa tingin ninyo yung dapat na totoong kahulugan ng yung may pakinabang yung mamamayan sa serbisyong pangkalusugan? Unang-una, siyempre bakit Migrante International, no? Nabuo nga kasi ang Migrante International pagkatapos nung issue nung pagkamatay ni Flor Contemplacion, no, na siya ay napabayaan, hindi naasikaso. So nakita doon na walang nag-aasikaso na mula sa gobyerno, kaya nga naitayo itong Migrante International. So bilang ang pagkabuo ng Migrante International ay para sa kagalingan at karapatan ng mga migrante, isa yan sa issue na kanyang tinataguyod at nilalabanan ngayon. Yung mandatory na pagpapabayad o pagpapamember ng mga OFW sa PhilHealth. Pangalawa, yung yun kasing pagtaas ng premium o yung bayarin ay nakalagay na sa batas mismo noong 2019. No? Tama. Tapos, yung mandatory na pagbabayad kung nagpalya ka sa mga contribution mo. Ibig sabihin, kung hindi ka nakabayad ng ilang buwan, edi kailangan bayaran mo pa bago ka maka-avail ng kanyang serbisyo. So yun, yung gusto natin tanggalin, dapat voluntary. No? Huwag ipilit na pag-memberin ang mga OFW. Unang-una, ang mga OFW ay meron ng mga sariling insurance na bigay ng mga employer. So hindi natin nagagamit sa bansang kinaroroonan natin. Kung uuwi naman tayo, hindi naman tayo umuwi palagi para ma-avail sana yung benepisyo. Pag-uwi natin, hindi naman natin pipiliting magkasakit para lang ma-avail natin. So dapat hindi siya mandatory. Yun. Alam nyo, matatandaan natin noong simulan ipatupad itong mandatory collection at yung pagtataas nga ng premium contributions para sa PhilHealth. Isa of course ang organisasyon natin, ang Migrante International, sa malawak na hanay ng mga masa na na tumutol dito, at dahil dito umatras ang rehimen Duterte sa tuluyang pagpapatupad nito, medyo pa nga yun, parang patraidor ang ginawa na. Oo, tamang-tama yung RA 11223, talagang wina 123 Kung sa ating kasi mga OFW yan, halimbawa sa ating mga migranteng Pilipino dito sa Japan, tama po kayo, meron din kasing mandatory health insurance dito na binabayaran namin. Kaya kami mismo, tutol kami doon sa mandatory nature, at yun nga kasi ay nasa batas, nasa mismong batas nakasaad dyan. Kaya tama po yung panawagan na yan, at supposed to be ay ito sana yung gusto natin na mabago, pagdating isa sa mga dapat mabago doon sa pagpapatupad ng isang totoong makabayan at makatotohanang serbisyong pangkalusugan. Sige, may dinadagdag ka, Aisel? Pero di ba bagamat sinasabi nung panahon ni Duterte na wag mo nang mangolekta, pero yung PhilHealth ang sinasabi niya, ayun yung nakalagay sa Universal Healthcare Law, di ba? Kaya dapat ituloy yung pangongolekta. Kaya nga yun yung problema kasi.
although sinabi ni Duterte, hindi siya ginawang batas. 'Di ba? Hindi inamyendahan, hindi pinalitan yung batas. Kaya talagang tuloy yung pangungulekta. Kaya talagang makatarungan din, natuloy ang laban. Para dito sa tuloy ang laban para dito sa wag niyo namang kolekta at gawing mandatory yung walang pakinabang ang mga OFW diyan gaya nga ng na-mention niyo kanina. At saka hindi ko magets sang-ayon dito sa statement sang-ayon sa statement ng migrante, ang dami-dami palang pera ng PhilHealth. May reserve may reserve cash siya ng 473 billion. 'Di ba grabe? Tapos irereklamo nila, sabihin nila, meron kayong 473 billion reserve na pera. Tapos ang sasabihin, nakalagay dun sa statement, 1.8 billion daw yung nagasto sa mga OFWs. And yet, yung na-contribute ng mga OFWs ay 220 lang. Di ba? Million ba? 220 million, O, million. Tapos ang sabi nila, dahil country lang yung na-contribute nyo, dapat magbigay kayo. Honestly, magkano remittances ng OFW every year? Di ba? 3 point something. Ang laki ng ang remittances ng mga OFW every year na talagang tumutulong para umunlad yung upang makaabante sa tindi ng krisis at kawalan ng trabaho at saka wala nga tayong industriya nag-i-import nga tayo ng bigas. Yung bang ibinabayad nyo pang import, saan nanggagaling yun? Sa dollar remittances ng mga OFWs. Kasi yung bilyon-bilyon na dolyar na dumarating, milyon-milyon dolyar na dumarating from OFW remittances ay ginagamit naman ng gobyerno to buy other products na ini-import ng Pilipinas sa labas ng bansa, di ba? Yung dollar reserve. 2023 lang ang remittances ng mga OFWs umabot ng halos 38 billion US dollars. 38 billion. Yes, 38 billion ang inaambag ng mga OFWs para yung ekonomiya ng Pilipinas ay hindi tuloy-tuloy na sumisid. And yet may karapatan kayong magsalita. Ito nga sa gobyerno. May karapatang magsalita na sabihin na hindi, ang liit ng ino-contribute ninyo 200 something lang ginastos namin, 1.8. Si Manang Josie, baka pwede mo kami maritesan nung nangyari maritesan mo nga kami dyan. Kongreso nung nakaraan. Actually, nagkaroon ng balitaktakan doon sa Kongreso, sa hearing nga. Lumabas ang mga itinatago nila. Unang-una. Yan. Teka, Ate Josie yung pang mga nakikinig sa atin, maglabas po kayo ng i-record nyo. Mag-notes kayo. Mag-notes kayo. Nagamit ko rin sa Maritesan sa linggo. Kung i-replay nyo kasi yung video, abot ng mahigit 2 hours Pero eto na. Sabi ng PhilHealth, meron daw silang 2023, meron daw silang 473 billion B as in boy, na reserve fund. Pero humingi pa sila ng 80 billion na subsidy. Wow. Wala sa government. So, tinanong ng isang congressman, sa laki ng reserve fund nyo, bakit humingi pa kayo ng subsidy? O yun, hindi kaagad nakasagot. Tapos, ikukumpara natin doon sa sinasabi nyo 1.8 billion na mga benepisyo para sa mga OFW. No. Gaano, sabi ni Kong Franz ng ACT Party List, gaano kalaki ang napupunta sa mga benepisyo para sa mga OFW? Ilan ang nabigyan ng benepisyo? Bakit kasi tingnan nyo bakit nagkakaroon ng malaking reserve fund? Ibig sabihin, konti ang nabigyan ng benepisyo. Tulad nung nasabi niya, 1.8 billion. Meron pa. No? Meron pa. Ito ang maganda. Nung pinareport, magkano ba? Sabi nung isang kongresista ulit. Magkano ba ang income nyo nung 2023? Sabi ng PhilHealth, 75.8 ang pumunta sa benefit expense. Tapos 237.2 billion ang nakuha ang income mula sa mga premium. Buo yan
Okay. nakolekta. Plus 21.5 billion ang nakuha nagmula sa mga interest at iba pang income. Saan nanggaling yung interest? Oo. Doon sa kanilang investment na umaabot ng, dali tignan ko lang yung kopya ko. Yung kanilang investment ay umaabot sa 498.3 billion. Investment yan Wow. Kaya yung interest na dinagdag natin kanina sa mga nakolekta, umaabot sa income na 258.7 billion. Wow. Okay. Nga, ibawas natin, magkano nagastos nyo? Sabi nung isang kababaihang kongresista. Sabi, eto ang mga lumabas na pera. 75.8 billion na benefit expense. Ibig sabihin, ginastos sa mga benepisyo daw. No? Plus, yung operating expense na 9.5 billion. So, ang total nyon ay 85.3 billion. So, ibabawas natin yung income, yung hawak nilang pera na 258.7 billion minus yung 85.3 billion, ang natitira na hawak nila, sobrang pondo ay 173.4 billion. Yan. 2023 lang yan. Yan. Ayan, lumabas ulit. So, sabi na naman ng isang kongresista, no, magkano ba ang case rate? No? Kasi bakit ang laki-laki ng mga excess fund nyo? Ang laki-laki ng mga reserve fund nyo? Ibinalik naman namin yung 20 billion sabi ng PhilHealth. Bakit 20? Di ba 80 billion kanina ang hiningi nilang subsidy sa government? Oo. Ang ibinalik lang nila ay yung 20 billion. Nasa Hindi na 60. Asan 60? Sabi nung katabi kong doktor, wala yan, hindi yan liquid. Yung pala, yun, inamin nila ng PhilHealth na ininvest down nila. Ayo. Nagalit ang ating kongresista, no, mula sa bakit nyo ini-invest? Akala ko ba ang pangalan ng batas na ito ay Universal Healthcare Law? Ibig sabihin, healthcare para sa lahat, hindi ginagamit sa investment. Yan. Exactly. Yun, exactly. Ginawang yun, negosyo, no? Ang isa pang dahilan kung bakit malaki yung reserve fund at yung mga excess fund, dahil pala, alam nyo ba na yung kanilang basehan ng pag-compute ng mga ibibigay ng mga sa mga sakit, halimbawa yung dialysis, sakit sa cancer, ay based pa ng 2013 na presyo. Ano ba yun? Di siyempre, nung 2013 pa yun, magkano lang ang bayad sa mga sakit na yan? Ilang taon na ngayon, di ba? Nakailang taas na ng presyo ng gasolina. Hindi pa rin itinataas yung presyo ng babayaran, itutulong sa mga may sakit. 2013 Pero yung pa. paniningil nila, updated, 2024. Exactly. Kasi nasa batas yun Kung makikita natin yung Universal Healthcare Law, nakalagay doon, di ba? 2019 hanggang 2025. Yes, Nakaset na. No? Oo. At yan yung parang working parameters ngayon ng DOH at ng PhilHealth kaugnay doon sa paggawa nila nung implementing rules and regulations ito sa sa premium hike ng contributions. Naka-print, di ba? Yes. At talagang tama kayo kasi magandang punto iyon na actually napanood ko rin yung video doon sa hearing at medyo pa nga doon para bang ang gustong sabihin ng DOH napakaliit nga ng contribution ninyo kumpara doon sa halaga ng serbisyong na ibigay. Ang tanong dito nga tama din yung question doon ni Representative Castro na hindi ba in the first place dapat nga ito hindi naman dapat ito ay ginagastos talaga ng gobyerno. So wala kayo sa posisyon para questionin ang mga tawag dito, mga constituents, ang mga mamayang Pilipino na bakit ito lang ang share ninyo. Huwag po natin kalimutan sa iba't ibang kaparaanan ay tumutulong naman ang mamayang Pilipino, masang Pilipino doon sa pag-accumulate ng funds ng gobyerno in many ways, sa taxes, sa iba't ibang pamamaraan po. Kaya kumbaga
talagang very very questionable itong implementasyon nitong Universal Healthcare Act na ito. Nang tanging layunin lang sagad-saring yung privatization mismo ng healthcare system natin. Na bukod pa diyan dito sa usapin noong malaking porsyento o porsyon ng pondo ng PhilHealth at ng DOH ay hindi naman actually napupunta sa aktual na serbisyo, talamak pa yung nangyayaring katiwalian. 'Di ba kailan lang nung panahon ng COVID-19 ginamit na parang pretext ang COVID para doon sa iba't ibang klase ng korupsyon, pagbili ng mga kagamitan o anuman na overpriced, yung mga ganyan At nangyari din yan sa PhilHealth. 'Wag nating kalimutan na noong panahon ng Rehimeng Duterte at ni Pinoy, may nawawalaan ni Gloria hanggang kay Pinoy, may nawawalan pa at least 500 million yata na pondo ang PhilHealth na hindi maipaliwanag. 50 billion ba? Billion yung panahon ni Duterte, billion. Magkano yan? 30 billion ba? 15 billion. 15 billion. 15 billion. Alam niyo, meron akong naisip na teorya. Ano lang naman to malapit na kasi eleksyon Oo, kasi sa karanasan kasi ginagawang ginagawang gatasan ng mga ng mga politiko. So, ginagawang gatasan ng mga politiko, nagkakawalaan yung pera. Yung mga mamamayan ng kawawa, tapos ngayon itong mga OFW yung pobre, ang pahihirapan ninyo. Maghahanap kayo ng pera sa mga OFW. Kayo pa yung may karapatang hanapan ninyo ng pera. Titigas ninyo man. Alam niyo mga kasama, yung sinasabi nga ng DOH na maliit yung ambag ng OFW sa PhilHealth. Pero hindi ba nila tinitingnan yung ambag ng OFW sa ekonomiya natin? Mismo. Diba? Isa sa bumubuhay ang mga OFW sa ekonomiya ng Pilipinas. Tapos kung singilin nyo pa, di ba po? Kayo po, Manang Josie, ano po tingin nyo dyan? Ang unang-una, i-recognize naman, sabi ng lagi tayo tinatawag na bayani. Bayani naman na ginagatasan. Di naman tayo lumaki sa farm, kailangan ibalik sa atin yung karampatang equivalent ng ating pagseserbisyo sa bansa. Ang laki, sa totoo lang, inamin naman sa Kongreso na tayo, ang OFW remittance, ang pinakamalaking pumapasok sa ating kabangbayan. Amen. So, ano ang dapat na ibalik sa ating mga OFW? Yung sa mga kaso na lang sa Middle East, ang daming mga hindi nabibigyan ng tamang serbisyo. Ang daming mga reklamo tungkol sa maltreatment, contract substitution, pagdating sa embassy, binabastos pa, hindi binibigyan ng hindi hinaharap. Meron ngayong isang nawalan ng, ito lang recently last week, may nawalan ng passport, di ba? Sinabi nung taga-embassy na taga-MWO mismo na pumunta siya sa police mismo at siya ang kumuha doon sa kanyang passport. Responsibilidad ng Philippine government yan. Dapat ang Philippine Embassy, siya ang tumulong na kumuha nung passport kasi property ng Philippine government ang passport, di ba? Maaasahan mo ba yung OFW na siya mismo ang pupunta sa pulis? Kung ang kaharap ng pulis ay mismong tauhan ng gobyerno, matatakot yan. Kaso hindi. Mas may level ng respeto, di ba? Mas may level ng respeto. Ganda nung sinabi ni Marina, 30 years na raw. 30 years na akong sa Hong Kong, never kong nagamit ang PhilHealth. Totoo. Basta niya nagamit yung PhilHealth. Diyos me. Yung privatization kasi ang problema dyan Pinaaandar yung healthcare ng bansa na supposedly ay pambansa. Pinaaandar ito na parang pribadong negosyo. Kapag ganun yung sitwasyon kasi na pinatatakbo siyang parang isang negosyo, walang iisipin yan kundi tubo, hindi niyan iniisip yung tunay na serbisyong pampubliko, which is supposedly national healthcare yan 'di ba? Kaya nga noon pa man talagang matindi na yung ating pagngingit-ngit sa usapin ng ang globalization
na sinasamba ng gobyerno. Kasi nga, lahat apektado lalo na tayo mga OFWs, ano? Yang sa particular na pa lang sa PhilHealth, hindi mo na pinakikilibangan, sisingilin ka pa. Ang dami nilang pera, pinatatakbo nilang parang negosyo. Ini-invest yung pera. And yet, wala namang bumabalik. Walang bumabalik. Ibig sabihin, anong ginagawa nyo sa ini-invest kung walang bumabalik sa mamamayan? Diba? Walang bumabalik sa mamamayan Bumabalik konti. Ikaw pa nga yung sinisisi. Isipin mo, tigas na no? Ang kinontribute niya, ito lang Actually, may argumento pa nga ang DOH kung sakaling i-exempt ang mga OFW sa koleksyon ng PhilHealth, ay may exempt din sila sa serbisyo at ang kanilang pamilya. Wow! Very very ang tawag dito, napaka-inhumane, manggagaling sa ahensya ng gobyerno na para bang dahil threat yun threat yun, di ba? Yes, on that instance makikita mo na agad nasaan ang pwesto ng gobyerno pagdating sa pagbibigay ng serbisyo. Bumili kayo sa OFWs. Ikaw, ibig sabihin mo yung ang parang sinreten pa yung mga OFW, ganun yung sinasabi mo, di ba? Para bang sa kabila ng aming bilyong remittances na nabubuhay nga yung gobyerno at inamin din naman nila na numero 1 contributor sa pag-angat ng ekonomiya o sa at least makatawid yung ekonomiya ng Pilipinas, na siyempre malaki din ang kinalaman nito sa gobyerno, sa pinasasahod sa mga gobyerno. Ngayon, itong mga taong ito basically, maganda pang sabihin salitan, pinalalamon mo. Di ba? Pinalalaman mong mga taon to. Sila pa yung may karapatang sa'yo, magbanta. Ganun yung itsura, di ba? Ganun yung itsura ng sinasabi ni Ka-Ardi. Talagang bago tayo basahin muna natin itong mga komento ng mga sineshare ng ating mga viewers. Daming komento Para sabi ni mula sa baba muna tayo dahil ito yung madaling makita. I-scroll na lang. Sabi ni Norma Bagay ba? Noong panahon ng COVID, nilalampasan ang ating mga bahay ng mga OFW, dahil sila daw ay OFW nga daw. Ibig sabihin, hindi nakatanggap ng ayuda. Parang pakiramdam ng gobyerno. May pira. Pag OFW ka, may pera ka, mayaman ka, hindi mo kailangan ng tulong. Oh God. Hindi na nga lang yun, Brad isa pa doon yung mga ayuda, yung $200 na sinasabi nila, yung ayuda sa OFW. Dole yakap. Sabi dito sa Japan, ay hindi po kayo bibigyan ng ayuda galing sa Pilipinas kasi meron ng ayuda ang binigay ang gobyerno ng Japan. Magkaiba naman yun. Iba yung galing sa bansa mo, iba yung sa host country mo, di ba? Dilig ka na yan. Matindi. Kami nga, walang natanggap na ayuda rito. Marami talagang mga suggestion po namin, hanapin niyo po sa Facebook naman yung Facebook page ng House of Representatives. Actually, meron silang mga hearings. Maraming mga hearings na ginagawa dyan yung mga committee. Na pwede po nating subaybay. House of Representatives. House of Representatives. Parang may gano'n kayong pero, di ba? Tama ba, Manang Josie, yung nagbibigay ng parang pondo o budget ang PhilHealth sa Congress? Nagbibigay? Hindi. Siya ang binibigyan pa lalo. Siya pa. May subsidy ang government na 80 billion sa PhilHealth. Yun nga yung question ng hearing ang dami niyong reserve fund, bakit pa kayo humihingi ng subsidy? Ang dami ng reserve and yet humihingi ng subsidy. Ibig sabihin, namimiganat lahat sa OFW, hihingi pa ulit ng taxpayers money. Taxpayers money yun Yung 80 billion Kung 80 billion yung tingin ko lang kung 80 billion yung ibinigay ng subsidy ng gobyerno, yung ginamit sa service ng PhilHealth para dun sa kanyang mga beneficiary,
magkano ba po yun? 70 plus? Na ginamit? 70 plus? Opo, ng PhilHealth para sa mga beneficiary niya. Sa Noong service niya. 2023 is 1.8 Oh. billion. Tapos, ang binigay 80 sa kanya, billion yung 80 billion. subsidy. Di may kita pa siya. Exactly. Kaya nga umamin nga na ininvest daw nila yung 60 billion Kaya nga ang laki nila. Kaya ang laki ng reserve fund, pero pa yung net excess fund nung binawas yung gastos sa benepisyo. So, ibig sabihin, itong PhilHealth naglulungad sa salapi ng bayan. Naglalangoy. Anong naglulungad, sabi sa amin, sa Katagalugan. Naglulungad sa salapi ng bayan. And yet, walang serbisyo at gusto pang mamiga sa OFW, sa pilitan. Kailangan talaga sa pilitan. Hindi ba pwedeng Ibig sabihin hindi pala, ba pwedeng voluntary? Ibig sabihin pala, yung serbisyo na ibinibigay ng PhilHealth, galing din sa gobyerno. At yung nakukolekta niya, sarili niya lang. Parang ganun po yung itsura, pagkakaunawa ko. Tama ba po yung pagkakaunawa ko? Oo, lumalabas na ganun. 80 billion ang subsidy. Tapos ang benepisyo na naibigay noong 2023 is 1.8 billion. O kahit binalik niya yung 20 billion, meron pang 60. Pero nai-invest daw niya. Ininvest daw. Yun yung magandang point doon remember, wag tayong bumitaw doon sa sinasabi na ang PhilHealth ay National Healthcare Service. Di ba? Yung National Healthcare Service, yun, wag tayong bumitaw doon, kaya nakakapanggigil kasi yung National Healthcare Service na supposedly ay magseserbisyo sa mamamayan, ay hindi nga ganun yung nangyayari, negosyo ginagawang negosyo, ginagawang balon ng korupsyon, ng mga nasa poder, ginagamit sa eleksyon, etc. Tapos ngayon, may karapatan pa itong mga ito na maningil sa OFWs. Yun yung itsura noon. Kaya talagang nakakagigil. Ginagawa pang mandatory, Exactly. Ibig sabihin, kung wala talaga silang ginagastos mula sa nakokolekta nila, bakit pinipilit pa nilang i-mandatory yung pagbayad sa mga OFW, na napakalaki na ng ambag ng OFW sa bansa natin, sa ekonomiya ng bansa natin. Pero siya pa rin yung talagang pinipwersa na magbayad ka ng mandatory fees, bago ka makaalis ng bansa. Mayroon pa daw bantayan parang hindi ka makakakuha ng OEC. Di ba? May ganun pa, di ba? Tama. Pero nag-deny ang DMW na hindi na raw idinidikit ang PhilHealth sa OEC. Baka naman nakuryente lang kayo, kanyo. Yung PhilHealth hindi, pero yung ibang mandatory nakadikit pa rin. Oo. Yung SS. Ang announcement, pero sa grounds daw nagtanong tayo sa mga iba't ibang bansa. Meron pa raw, hindi naman sa pilitang sinisingil, pero pag pumunta yung OFW sa konsulado o embahada, tinatanong kung nakapagbayad na ng PhilHealth, ng pag-ibig, ng bago, para pag nag-apply sa kumuha ng OEC. Para bang sasabihin po ay ganito, hindi naman talaga sa pilitan, compulsory lang. Ganon ng hitsura. Ganon nga. Oo, hindi sa pilitan pero compulsory. Diyos mio. Baka bigyan natin ng dictionary. Hindi nga daw sa pilitan compulsory lang. Kagagaling. Ginagawa tayo mga ungas ng gobyerno nga rin. Salamat Manang Josie doon sa mga insights
In other words, Marites. Na yun yung ibinahagi sa akin. Pero ano po yan, nagjo-joke lang tayo pero hindi po Marites yan kasi ang Migrante International Totoo eh. Kalahok po dyan sa ayun po yung pinaganap katotohanan na hearing na yan. Gusto nga natin talaga na sa mga usapin na ito, direkta tayong kalahok. Exactly. In a way, na-inform tayo dito sa mga ganitong klaseng mga kalakaran sa loob ng gobyerno at mismong doon sa mga batas na umiiral. When it comes dito Manong Josie, dito sa usapin ng serbisyong pangkalusugan, alam natin merong hinain na alternatibo o kapalit na batas supposed to be ang Makabayan Bloc at ang iba pang mga party list organizations. Maaari po ba namin ninyong i-share sa amin sa ating mga tagapakinig itong panukalang batas na mula sa Makabayan Bloc at sa iba pang mga party list sa Kongreso? Yung sa, syempre, unahin ko yung sa atin, sa Makabayan Bloc. Merong in-sponsoran si Kong Arlene Brosas ng Gabriela Women's Party List. Ang sabi nito, nire-repeal niya, basahin ko na lang, House Bill 408, repealing provisions on compulsory o mandatory coverage of migrant workers. Tapos mandatory payment for missed contributions and automatic increase of premium contributions. Tapos yung kay OFW party list naman, sabi niya dapat i-exempt din ang OFWs from mandated as direct contributors to make premium payments. Kasi pag dito sa Pinas, merong contribution ng employer, merong contribution ng worker. Sa ating mga OFW, hindi naman natin pwedeng persahin yung mga employer natin na sagutin yung counterpart. Sarili natin yun, buo. Kaya malaki yung binabayaran natin. So yun, ang ibang party list naman doon, ang nagsasabi lang na dagdagan ang coverage ng mga serbisyo, kagaya ng laboratory, at iba pang mga diagnostic na services na hindi nakukuha ng sa mababang presyo ng mga OFW. Tapos yung isang party list ng OFW ako, kalusugan party list, sinabi niya na dapat bigyan ng incentive ang mga OFW na kung magkano yung rate ay equivalent dapat yung serbisyo sa kanya. Ibig sabihin, gusto niyang pababain yung premium o yung binabayaran ng OFW sa 4%. Ayaw niyang sundin yung nakalagay sa batas na from 2019 to 2025. Pero wala pa rin sa exemption, Hindi pa rin exemption yung punto na yun eh. Wala pa rin. Kaya kailangan nating ibuhayin at palakasin muli yung ating campaign para exempted dapat ang OFW. Yan. Dapat exempted nga talaga yung dapat voluntary siya. Kasi maganda yung pinunto ninyo kanina po maganda yung pinunto ninyo na sinasabi niyo hati yung amo at manggagawa. Sabihin ng amo sa'yo, loko ka pala eh. Binabayaran ko na nga yung insurance mo dito sa bansa na ito, sa kontrata mo eh. Pagkatapos, bibigyan mo na naman ako ng another gastusin para magbayad. Exactly. Di ba? Sasabihin sa'yo ng amo ganun. Sabihin sa'yo ng amo, gusto mo malis ka na lang. Umuwi ka na lang. Ay, ang amo, mga ganyan ang amo, pag napunde, paalisin ka na lang. Ganun yung isipin nila. Kasi sa kanila, cheap labor yung hinahabol nila eh. So pagka ganun, ang tendency nila, pag masyadong maraming gastos, paalisin ka na lang niya. Yung totoo, talagang hindi naman talaga nagagamit yung PhilHealth, lalong-lalo na kung OFW kayo, Sa katulad nga ng matagal na natin tinatalakay, may sari-sariling mga health insurance kung nasaan bansa ka. At hindi nila ino-honor yung PhilHealth, di ba? Sabi pa nung PhilHealth dun sa hearing, nagagamit man ng pamilya nyo eh. Alangan namang sasadyain ng pamilya namin na magkasakit para lang magamit. Hello.
Para bang gusto, pwede bang magkasakit kayo kasi sayang ang PhilHealth? Oo nga. Ganun ba yung itsura nun? Oo. Kaya Ganun. tama actually tama itong panawagan ng mga party list sa pangunguna ng mga bayan black at iba pang party list na mga OFWs. Tama naman kaya lang the point is kaya maraming nagsasuggest na baguhin ang batas na ito kasi nga defective siya, hindi kapakipakinabang Siguro bottom line is yun yung kung i-objectify natin. Ito yung totoo, yung realidad is hindi po talaga kapakipakinabang itong Universal Healthcare Law na nakabatay sa privatisasyon at liberalisasyon ng usapin ng mga iba kahit hindi pa sa serbisyong pangkalusugan, kuryente, sa iba pa Talagang at the end of the day dahil nga negosyo ang nagpapatakbo o ang kaibuturan nito, ang talagang dulo nito is mag-acquire ng mas maraming profit, pag-increase ng premiums kasi nga ang gusto niya inegosyo yung pera natin Bat ng problema itong Universal Healthcare. Ang ganda pa naman ng pangalan, Universal Healthcare Act. Ang ganda ng pangalan, di ba? Siguro i-insert lang natin yung pong panukalang batas o ano po yung House Bill ng Makabayan, the House Bill 408. 408 ay ito po ay of course makikita sa website o saan po natin ito pwedeng makita para din na maipamahagi o matalakay sa iba't ibang mga meron bang dito para mga discussion paper na pwede natin gamitin sa ating mga bansa na ipamamahagi kung sakali. Pwedeng tignan sa website ng Gabriela Women's Party List. Okay. O pwedeng i-send namin sa inyo tapos bahala ng kayong mag-distribute. I-akma sa lugar. Oo. Pero pareho din naman yung punto kasi kaya maganda. Pwede nito kasi ang alam ko sa Korea tsaka sa ibang bansa, mayroong tinatawag na SSA, Social Services Agreement ba ang tawag nyo doon? Pero basically sa amin, ang SSA ay yung pinag-uusapan lang dito yung premium yung sa old age premium sa SSS at saka yung National Social Services Agency nila. Kasi sa amin naging usapin naman yan pero hindi particular dito sa PhilHealth pero naging usapin sa amin SSS. Kasi nagkaroon ng agreement kamakailan lang. Nag-agreement sila na yung SSS tsaka yung pera ng National Pension Service ay ililipat sa SSS. Siyempre sino ba naman hindi magagalit doon? So kaya nagkaroon ng matinding batbatan dito at talagang kasi malaking pera yun para sa mga OFWs so umaabot ng sa isang kontrata umaabot ng halos more or less kalahating milyong piso yon na gustong kunin ng SSS para i-refinance yung kanilang kumpanya sabi ibibigay sa iyo unti-unti in the form of pension kapag 65 ka na o 66 I-invest yan. Pag umuwi ka, malalansam mo yan di ba? Yung nga ganon. So, nagbatbat talaga sinabi, voluntary. Yun din yung panawagan. Voluntary. Kung gusto nilang ibigay sa SSS, fine. Kung ayaw nila, wag. Sino ba namang OFW na meron ka ng ginto, iti-turn mo pa sa bato? Di ba? Makukuha mo yung pera mo pag nasa airport ka na, pauwi. Hawak-hawak mo yung pera mo. O kaya, pagdating mo sa Pilipinas, papadala agad sa bangko mo bago ka mo. So, pera na yon para pag umpisahan, alam naman natin yung mga OFW pag umuwi ng Pilipinas, putol lang kita. So hindi naman ganun kasustainable ang OFW. Gaya nga sinasabi dun sa hearing Sa hearing nakinig din ako ng konti, kaya lang talaga mahaba siya Medyo ang sinasabi doon yung mga OFWs minimum na kinikita nila more or less 30,000 pesos a month So pataas parang ganon. So hindi naman ganun kalaki ang kinikita and yet ang pagtingin ng gobyerno sa mga OFWs ay ang pera ay ginapiko, ginapala, ginabuldos. Parang gano'n. Di ba? Ang tingin ng gobyerno sa mga OFW, nagbubulldozer ng pera. Hindi ko alam yung salitang pero yun nadidinig ko na sinasabi. Para bang pinapala lang natin yung pera? Hindi po gano'n Ang hirap ng buhay, lalo na ngayon mataas ang inflation sa iba't ibang bansa. Mahirap ang buhay sa ibang bansa din. Dito sa Korea, tumaas ang inflation, nagmahalan lahat ng bilihin. Profanity na lang ang mura dito.
The rest is mahal. The rest is mahal. Oo. Di ba? Ganon sa Japan, ganon din siguro. Kaya talagang itong pagsapilitan na pagkuha ng PhilHealth sa kabila ng matinding marami na pala itong perang naka-reserve, hindi ka una-unawa at hindi ka tanggap-tanggap, di ba? Hindi lang yun. Yung usapin doon nung malaking bahagi ng pondo ay hindi maipaliwanag saan ginagastos. Kung saan napupunta. Saan napupunta. Mas lalong nagbibigay ito ng sa atin na tanggalin na yan. Na totoo nga, hindi kailangan. Pahirap lang ito. At balon pa ng korupsyon. At hindi ako matunawan doon sa binuksan ni DepSec, no, Josie. Yung meron pa palang 80 billion na subsidy. Yung gobyerno, di ba? May subsidy pa, oh my God. Sa kabila ng matinding reserve na pera, 473 billion na pera, meron ka pang tigas ng mukha na humingi ng subsidy. Exactly. Matindi. Hindi lang yun kung kasi ang tingin lang ng, of course, hindi ang PhilHealth, ang nakikita lang nila ay yung contribution ng OFW sa PhilHealth. Pero all other things, SSS, Pag-ibig, OWA membership, pag pinagsama-sama nyo po yan, Diyos ko Lord, sabi ka, hindi po birong yan. Hindi maliit. At saka remittances, not to mention. Yung remittances na napakalaki para lang makaagaba yung ekonomiya natin. Tapos itong mga tao na to, wala. Napaka-ingrato naman ninyo. Diba? Oo, mga ungrateful sa mga OFW, nakaka-insulto kasi ang liit nung sinabi niya, liit ng inyong kino-contribute. Napaka-ungrateful niyo naman sa hirap namin. Billion-billion nga pinapadala namin, inamin niyo Kami yung third or number one kaming nagpapadala ng pera para umangat yung ekonomiya, para umano. Tapos ganyan yung sasabihin niyo sa amin. That's ungrateful. Yes. Sige. Manang Josie, maraming salamat ulit sa inyo sa Migrante International. At patuloy po na bukas ang ating programa para sa anumang balita o update mula sa inyo, sa iba pang mga gawain natin dyan. Bilang panghuli na lang, Manang Josie, siguro mga parting words ba? Yung mensahe para sa ating mga kababayan at sa lahat ng mga kaalyadong organisasyon din ng Migrante International. Salamat sa pakikinig. Sana patuloy tayong magpursigi para ikampanya na matanggal ang mandatory provision ng PhilHealth. No? Hindi lang yon kundi yung mandatory na pagbabayad ng interest pag nagpalya at yung pag-campaign natin na kung may mga ganyang issue ay hindi dapat tayo matakot na i-expose, no? Kasi pag hindi natin na-expose yan, hindi nalalantad sa mga mamamayan, kukunti ang susuporta. No? Kailangan natin ilabas palagi at aktibong i-campaign. Yun pong magandang gawin din natin siguro yung pag-update ng mga magkano yung mga singilin ngayon. I-request po natin ang mga kababayan natin, bawa sa inyo dyan sa Japan at Korea, magkano yung update ng magkano na at magkano ang mga sinisingil sa mga aplikante bago lumabas ng bansa at kung nakarating sa bansa. Maganda kasi tignan natin magkano na ba ang benefits na nakukuha ng mga OFW kumpara sa binabayad mula pa sa application, lahat-lahat ng mga test na yan, na medical, kung ano-anong mga requirements, para makita natin mismo, maliban sa PhilHealth, ano ba ang mga bayarin natin. At yun, tuloy-tuloy nating pag-isahin at ikampanya na hindi lang PhilHealth ang dapat i-voluntary, kundi ayusin din yung mga requirements natin, pag lumalabas ng bansa. Okay. Maraming salamat po sa ating Deputy Secretary General ng Migrante International, Josie Pinquihan. Magandang gabi. Maraming salamat, Ate Josie. Sabi ko nga, AKA Miss International, Miss
Arigato. Maraming salamat po. Nandiyan pa yan. Sayonara. Ingat lagi dyan, ingat. Okay, bye. Okay. Kastamet kanya. Yan. Nakakasama natin ang Deputy Secretary General ng Migrante International, si Josephine Kihan. Tawag ko nga ay Miss AKA Miss International, Miss Cordillera. So, yun yung kanyang new version. Oo, siyempre hindi rin biro ang experience ni Manang Josie pagdating sa usapin ng mga OFW dahil siya nga mismo veteranong OFW. Ilang dekada rin ng henerasyon ng mga OFW ang kanyang nakasalamuha at ganoon din yung kanyang mahabang karanasan din na naipon sa usapin naman ng pagharap sa mga problema at kalagayan natin bilang mga OFW. Kaya exactly. In terms of lang naman, kung integridad at credibility, siyempre doon na tayo sa may karnasan. Kaya maraming salamat ulit, Manang Diyos. Maraming salamat po. Sa Migrante International. Ayun, ang mga kasama dito sa ating chat group. Talagang nagliliyab ang ating chat group. Nagliliyab, Chat box. Galit sila, Ang huli. Ikaw ba naman ang persahin, na mandatory ang ganito, mandatory ang ganyan. Lahat na lang mandatory. At malalaman mo. Sapilitan na nga umalis ng Pilipinas, tapos sapilitan ka pang sisingilin. Baka sabihin na naman ng iba dyan, hindi sapilitan. Hindi. Sapilitan kayo umalis ng Pilipinas. Hindi ka sapilitan. Itinulak ka lang ng gobyerno na lumaya. I like that. Parang yung hindi, parang yung hindi, anong tawag ng kanina? Pero compulsory. Ganon. Parang gano'n. Hindi sapilitan pero compulsory. Diba? Napakahusay ng gobyerno. Maraming salamat sa ating mga nakasama. Tsaka sa mga nanonood. Ating mga kababayan sa Hong Kong, sa Pilipinas, nakakapakinig dito sa Japan, tsaka South Korea. Tama po yung binanggit ni Manang Josie. Wag po tayong ihinto. Sabihin, pagka ganito tuloy-tuloy, tama. Kasi kahit naman noong panahon ni Duterte na pinagpipilitan ito, kung hindi tayo nag-ingay, hindi tayo nagpursige, hindi atras yung mandatory collections Pero yun nga, sinasabi natin, pagka ganyan, magpapalipas lang yan ng ilang buwan, tapos pag on the ground, pag mga OFW yung umaalis, pag nasa airport pa lang, binayaran mo na ba ito? Nagbayad ka ba ng ganyan? Mayroon pa rin pamimilit. Yung nasa OWA, sabi, hindi, may iba tayo, yung sa OWA membership na lang, sinasabi, hindi po mandatory yan. Bago umalis yung Pilipino, bago nyo bigyan ng OEC, nire-remind nyo sila, kinukulit nyo sila, di ba? Hindi nga daw sa pilitan, mandatory, compulsory lang. Pero nga, di ba, yung sinasabi, pag uwi ka naman ng bansa, yung OEC, nakapagbayad ka na ba? Pag Pasko, nilalatagan nila ng pulang carpet. Labang karon. Ba? Tsaka may free kape daw. Tsaka may banda pa yata Kaping May. Lason yata yun. May dugo yun. Kasi, Kaping May dugo. Pero yun yung sa mga OFW paano yun dun sa mga undocumented na mga kababayan natin, di ba? Wala serbisyo. Wala labas ka sa sistema, labas ka sa lahat. Pero ikaw pa yung may kasalanan. 'Di ba? Yung sinasabi nila kasalanan mo 'yan. Diba? Yes, tama. Pero hindi nila tinitingnan gaano kalaki yung inaambag niyang mga 'yan. Yes, exactly. Diba? Ano pa nga parang tama yung sinabi mo kasalanan mo pa kung bakit ka nagkaganyan. Bakit ka naging non-documented, etc. Wala pakialam. Tama ka. Kasalanan mo kasi tinulak ka ng gobyerno Di ba? Exactly. So, bago tayo mag-iwahiwalay mga kapatid, at nakalipas na naman ng 1 oras, maraming salamat sa lahat ng na nanood. Please paki-share, paki-like. An hour from now, mag-upload kami for Spotify. Kung gusto nyo ulit marinig yung magandang boses ni Ka Edsel ng Japan,
ay maririnig ninyo sa Spotify an hour from now. So, tsaka siyempre, yung aming pinaka lagi nakasombrero pula, red talaga palaban. Pula tapos may ganda yung mo Brad, parang parang yung sombrero mo ngayon, Ka-Ardi, parang tawag dito, parang Gaza, Palestine. Puti, green at saka Palestine. Puti dito, tas dito di ba? Napansin mo pala, salamat. Oo, magaling, mahusay. Medyo berde kasi yun. Medyo berdeng ipin ko ngayon Main ako ng kangkong. Free Palestine. Free Palestine, tuloy po namin pinapanawagan yan, yung palayain yung Palestino, tsaka yung itong makita ninyo ang ginagawa nitong mga imperialistang bansa gaya ng US. Pagsuporta sa Israel na isang Zionist, the next Hitler. So yun yung storya nun. Madalas po kami nagpo-post tungkol diyan. Anyway, mga kasama, last word tungkol dito sa ating usapin ngayong gabi. Hintay ko muna, nakahimigrante pa ako, hindi pa ba natin? Oh yeah. Di ba? Kanina ko pa hinihintay yan. Bago tayo magpaalam, muna tayo para bago tayo magpaalaman, ang sabi daw kasi bago tayo magpaalam, magpatugtog muna tayo. Bago yung last word, Imigrante pa naman. Okay ba? Okay. Ito po mga kasama yung aming tungkol sa PhilHealth. Kung alam mo lang Violi, kung alam mo lang Violi, kung alam mo lang Violi ang totoo. Kung alam mo lang Violi, kung alam mo lang Violi, matagal ka na nilang niloloko. Ang PhilHealth ay mandurugas, sa pambubula ay wagas, upang makahuthot ng grabe dugo at pawis ng migrante. Kung alam mo lang Violi, kung alam mo lang Violi, kung alam mo lang Violi ang totoo. Kung alam mo lang Violi, kung alam mo lang Violi, matagal ka na nilang niloloko. Ang PhilHealth daw ay kailangan sa kalusugan ng bayan, subalit ginawang negosyo, kumikita ang oligarko. Kung alam mo lang Violi, kung alam mo lang Violi, kung alam mo lang Violi ang totoo. Kung alam mo lang Violi, kung alam mo lang Violi, matagal ka na nilang niloloko. Sa ibayong dagat, si Violi ay nagkasakit. Kontribusyon sa PhilHealth, walang saysay, walang gamit. Kung alam mo lang Violi, kung alam mo lang Violi, kung alam mo lang Violi ang totoo. Kung alam mo lang Violi, kung alam mo lang Violi, matagal ka na nilang niloloko. Premium na kontribusyon, mataas taon-taon, ang nakulitang pundo, kinukurakot ng todo.
Kung alam mo lang, Violi, kung alam mo lang, Violi, kung alam mo lang, Violi, ang totoo. Kung alam mo lang, Violi, kung alam mo lang, Violi, matagal ka na nilang niloloko. Pagsali ay mandatory, walang PhilHealth, walang UEC. Ang kawawang si Violi, siya pala'y na Duterte. Kung alam mo lang, Violi, kung alam mo lang, Violi, kung alam mo lang, Violi, ang totoo. Kung alam mo lang, Violi, kung alam mo lang, Violi, matagal ka na nilang niloloko. Sobrang galit na si Violi, sumapi sa migrante, nanawagan sa rally, patalsikin si Duterte. Kung alam mo lang, kung di, kung alam mo lang, kung di, kung alam mo lang, kung di, ang totoo. Kung alam mo lang, kung di, kung alam mo lang, kung di, di mo na kami ngayon maloloko. Lumalakas, lumalaban ang buong sambayanan, ibabagsak ang diktador sa Malacanang. Ipatupad ang libreng pangkalusugang serbisyo publiko. Ayun. Maraming salamat sa Himigrante, which is so amazing yung mga tao na yan. Salamat. Yan ang mga makabayang artista nga. Mga artist, mga real artist. Yung mga ginagawa nila. Napakaganda ng mga lyrics. Yung mga lyrics nila lapat sa lupa. Alam mong malapit sa malapit sa bituka. Mas maganda pakinggan eh. Hindi puro lang. Puro wala lang. Kaya hindi ako fans masyado ng mga songs na. Hindi ba fans ng Backstreet Boys? Oo, hindi ako pang Backstreet. Fans yan ni Andrew yata eh. I'm a little more on the jazzy side of things. Mga romantic daw, ma-jazz. Tama Kamir na gagaling ng lyrics, totoo lang. So mga kasama, bago tayo maghiwa-hiwalay at baka ako'y atakihin na naman ng sipon. Magaling ka. Sige. Wala nang lagnat, kaya okay na ulit. Sige, fire. Po, salamat po sa lahat ng mga nagsumabaybay ngayong gabing ito. Ang PhilHealth po ay dapat natin talagang tutulan, no? At wag po tayong titigil hanggat hindi to inaalis para dun sa mga requirements ng mga OFW. Kailangan lang po natin magkaisa at magsama-sama para po mapagtagumpayan natin itong laban na ito. Muli po, ako si Edsel Villena ng Kapinsay Tama Migrante. Magandang gabi po sa inyong lahat. Yan. Ang salamat kay Edsel, salamat din sa iyo, chat, at of course, inuulit namin, salamat po kay Manang Josie ng Migrante International, At of course, sa lahat ng mga kasamahan natin sa Migrante, sa iba't ibang panig ng daigdig. Lalo na, of course, sa mga kaibigan natin dyan sa Pilipinas at sa Hong Kong na talagang isa sa mga matinding tinamaan ng pagpapatupad ng mga mandatory fees. Tawag natin dyan na state extraction. Meron pong panukalang batas na palitan itong kasalukuyang batas para sa serbisyong pangkalusugan. At ang batas na ito na pinapatupad ngayon, malinaw po, batay na rin sa mga paglalahad ng mga opisyales ng DOH,
ng PhilHealth doon sa hearing ng komite ng Kongreso sa Kalusugan, negosyo po talaga ang tunguhin ng gobyernong ito at ng mismong batas na nagpapatupad dito. At pagka ganun po, na nauna lagi ang interes ng negosyo, tsak na ang unang magsasuffer dyan ay yung makatao, makamasa, at tunay na serbisyong pangmamamayan. Kasi nga, pagka negosyo, kita agad ang hahanapin yan. Kagaya nung pagtutumbas nila na kayong OFW, ang ambag nyo lang 220 million, pero ang ginastos namin sa inyo at sa inyong pamilya, 1.8 billion. Pero hindi nila sinasabi, meron silang reserve fund na 480 billion at least. Meron pa silang subsidy galing sa General Appropriations na 80 billion galing sa DOH. Aba, mahiya naman po kayo. At to say the least, para bang mahiya naman kayo. Ang gusto po natin sana dito, hindi po natin tinututulan na magkaroon ng episyenteng serbisyong pangkalusugan na hindi nakadikit sa negosyo. Yun ang mahirap yung usapin ng deregulasyon, privatisasyon at liberalisasyon sa ating ekonomiya. Pati sa mga batayang serbisyong panlipunan ay isinasa pribado. Ang masaklap pa nito ay korporasyong panggobyerno na nga, yung serbisyo ay hindi naman din ganun kaayos. Yung ipinagmamalaki ninyong serbisyo na yan ay provide ninyo sa mga OFW, hindi rin naman covered lahat ng expenses o mga pangailangan sa kalusugan. Hindi ba? Hindi naman libre ang gamot. Hindi naman libre ang pagpapacheck up. May binabayaran pa rin kami, yung mga mamayan. Kaya kumbaga, napapanahon na baguhin ang batas na ito, palitan, ibasura ang makadayuhan, makanegosyo na batas sa pangkalusugan na ito at palitan ng tunay na makabayan at makamasang serbisyong pangkalusugan. At saludo po kami sa mga mambabatas natin sa Makabayan Black at iba pang mga party list na nagsusulong ng kaparehong adhikain sa ating Kongreso. Mula po rito sa Migrante Japan, ako po si Roger Raimundo mula sa Migrante Japan. yung pong mga isinusulong na batas ng ating mga makabayang kongresista ay hindi masyadong hindi ito mas mag-i-impact kung wala sa ating suporta, no? Kaya essential po 'yun na tayong mga OFW, ang ating mga pamilya, mga kababayan natin ay din sumama sa mga pagkilos, mga diskusyon tungkol dito. Ipakita natin yung ating enthusiasm, yung ating para dito sa usapin ng mandatory na PhilHealth para sa mga OFWs. Pero gaya nga po ng sinabi ni Ka-Ardi, ang healthcare ay karapatan yan, hindi naman yan parang edukasyon din yan. Karapatan ng mga yan, hindi po pribilehiyo. The problem with our country is that yun nga po, gaya ng sinabi ni Ka-Ardi, ginawang negosyo yung buong gobyerno. At kapag ginawang negosyo yung buong gobyerno, ang talo ay mamamayan parati. Kaya ang nangyayari sa atin ganyan pahirap ng pahirap, walang trabaho, etc. So mahalaga po yung ating pag-exercise ng democratic rights, ang ating pakikibaka para dito sa mga karapatan na dapat ay sa atin. So mula po sa amin dito sa Migrante South Korea, kasama ko. Magandang gabi po sa inyong lahat. At salamat Annabel. Okay na ako. Nakainom na ng maraming gamot. Nakapahinga na. Maraming salamat sa inyong lahat. Magandang gabi po. At see you next Saturday. Magandang gabi. Bye.